right, a blessed Thursday to all of us, brethren, north, south, east, and west corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Muli nagbabalik po ang ating programang The Baptist Lunch TBL Thursdays. Shout out to all the team focus, team preparation. This is your TBL episode, kaya keep tuning in and pass the link, share the link while you are in your schools, in your work, on your break, making sure that you will be a blessing. Spread the blessing and send the encouragement para sa bawat isa sa mga kaklase ninyo, kaibigan nyo, katrabaho po ninyo. And this is the start of our week ng TBL na program po natin. Magandang tanghali po sa inyo. Shout out to all the areas na binanggit ko po kanina, and to our CSI missions, and of course kay Daniel, Isaac, and to Miyang Ilosay dyan, babe, na wala pa ngayon. Nasa area pa. Maki, magandang tanghali. Alright, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay ngayon sa ating programa, and sa lahat ng mga nanonood po ng Team Focus and Team Preparation of different areas. Alam ko, busy ngayon ang West Corner. Pero sa inyong upo sa hapagkainan ngayong tanghali ay let yourself rest for a while while watching TBL. Yeah. Okay? So kaya sa lahat ng mga nandiyan dyan na sumusubaybay ngayon sa ating programa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Enjoy the new episode of our TBL Thursday. And of course, shout out sa aking area, Southeast family. At shoutout din sa aking asawa na nasa taas ngayon na binabantayan ng may sinat naming alaga. Yan, sinisinat kasi tinurukan kahapon. Okay, so again, I shoutout sa inyo Mami Shobe and Baby LG. Yan. Alright, so continue watching our program and let us all be blessed, young people. At maganda ang ating pag-uusapan yan. And of course, I send your pictures, no? Huwag mong kalimutan, lagi natin ginagawa yan. Send your pictures that you are watching our program. Yes. And again, it's always a blessing na meron tayong ganito, and it will always be an encouragement. So, ito pinag-uusapan natin ngayon is the theme for our whole year. Ibubuksan natin ang ating TBL programs for the theme of the whole year, which is the year of commitment, Sir Maki. Man. The year of commitment. And it's very important na talagang kalaguan po natin. I mean, makalaguan po natin ang bagay po na ito, because lalo-lalo na sa inyo, Team Focus, Team Preparation, it's very important that you get used to practicing biblical and the right way when it comes to commitment. Napaka-importante po niyan. Because alam nyo, pag pinag-usapan natin yung commitment, sabi nga ng ating mahal na pastor, it is our agreement with God. You see? It is our agreement with the Lord, na saan ito yung isang agreement mo sa Diyos na meron kang gagawin. Hindi lang to, ayan, isa sa mga bagay na dapat yung tandaan niyang people. When it comes to commitment, this is not just an agreement of words, but it is an agreement that will that brings fruit of action. Yan ang napaka-importante sa lahat. Kaya nga tayo, ito, imbis na magkaroon kayo ng tinatawag nating New Year's resolution, magandang magkaroon ka ng New Year commitment. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Because kung pag-uusapan po natin yan, ang salita po na ito is ito po ay may kinalaman talaga sa bagay na kung saan ay talagang it requires attention. Commitment, it requires attention. Hindi pwede na magkakaroon ka ng commitment, and in other words, you will not, and also the other way around, ay hindi ka magbibigay ng attention. You see? That's the very reason. When you commit, tandaan nyo ito, young people, when you enter commitment, you have to make it sure that you pay attention. You have to give an attention, because most of the time ay kaya nga yan ang pangit sa New Year's resolution talagang parang pan January 1 lang You see, after mong iset yan, nawawala ka sa attention. Now, this time, hindi pwede yan pagdating sa tinatawag nating commitment sa Diyos. An agreement with the Lord, you have to make it sure that it will require you. You have to, it has to be clear. That's what I meant. It has to be clear to you that it requires full attention, Sir Maki. Because commitment is a full agreement with the Lord. Yeah, ano gusto mo idagdag dyan, sir? Tama yun, Sir Joe, yung sinabi mo kanina. Pag nakasanayan na kasi ng tao na tawagin itong New Year's resolution. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na it is always a tinatawag nating maturity. Okay? It's always the
the manifestation of your maturity. Kung dyan, kasi kaya nagkukulang. So, wala namang masama pag sinabi natin New Year's resolution. Ang problema lang kasi dyan, sa ganyang klaseng bagay, kaya maraming hindi nakaka-accomplish ng kanilang New Year's resolution. Kasi hanggang resolution lang kayo. Yeah. Kumbaga, kung ililipat mo yan sa ibang usapin, no? Ang resolution minsan ay hanggang papel lang. Di ba? Hanggang papel lang. But it takes a commitment for you to sign that resolution. Kaya nga, di ba, bago ipasa yung isang resolution na yan, ipag-aaralan muna ng maigi. At kung habang pinag-aaralan mo yung maigi, maraming katanungan na mag-a-arise. Kaya ba ito? Halimbawa, dito na lang sa usaping bansa. Diba? Kaya ba ito ng budget? Kaya ba ito ng tao? Kaya ba ito ng ganyan? Kaya ba ng ganyan? Diba? It takes time for you to study that resolution and for you to sign that, para pirmahan mo yan, it takes a commitment. Yeah. Kasi once you already signed it na ibig sabihin yan, ang kasunod niya yan ay dapat yung action na. Diba? Hindi na yan papatagalin. Okay, napirmahan na. Okay, sige, tabi na yan. Hindi yan Once you signed it, ang kasunod dapat na step dyan is action. Okay? Papakawalan mo na kung ano man yung mga bagay na nakalagay doon. Yeah. Kaya yan yung kung mapapansin ninyo, sa mga young people na sumusubaybay ngayon. Sa mga young people na sumusubaybay ngayon, yan ang kulang. Marami kayong resolution, marami kayong kasulatan, pero ang pinaka nagiging problema, wala kayong commitment. Di ba? Actually, hindi lang naman ito sa young people, but for the adults. Ngayon kasi, young people lang ang ating subject. Kaya kung mapapansin ninyo, young people, hindi malabo na sa loob ng ilang taon magpare-parehas ang buhay ninyo. Di ba? Magpare-parehas na, ito pala yung nakaraan na ginawa ko, pero parang wala namang pinagbago. But parang ganun pa rin at the end. Parang ganun pa rin yung nasasabi nyo. Katulad yan, January 9. Halos parehas lang pa rin naman ang kalagayan ko last year, January 9. Bakit walang pinagbago? Yeah, you have so many resolutions. Pero ang problema nga, kulang sa commitment. Kasi sabi nga ng ating mahal na pastor kagabi, di ba? Yung commitment mo, yan ay yung pinaka-the best na action na maibibigay mo or na masasabi mo ngayong taon para sa Panginoon. Yeah. Diba? Yan ang pinakamaganda. Kasi pag sinabi natin kasing commitment, nandiyan dyan lahat yan yung you will make yourself fully devoted into one thing. Yan pag sinabi natin commitment, na talagang makikita mo, halo-halo na yung kaseryosohan ng isang tao, yung kasigasiga ng isang tao, nandiyan na lahat yan. And when it comes to you young people, no, sa lahat ng young people, whether you are the team prep or team focus, yan yung pinakamalaking pagkakamali natin. Diba? Tingnan nyo, katulad ng, bigyan ko kayo ng halimbawa doon, nung bata kayo, sinasabi ninyo, ganito yung gusto ko maging paglaki ko. Ito yung gusto ko paglaki ko. Ganito yung gusto ko paglaki ko. Pero ang problema, ngayon nandiyan ka na sa stage. Halimbawa, let's say for example, sa team focus. Diba? Nakikita mo na ba yung sarili mo sa gusto mong patunguhan? And nandiyan ka na sa team preparation. How much more dyan sa team preparation? Diba? Are you still playing on that age of yours na nandiyan ka na? Pero lahat ng yan, mababalot yan at maaayos yan if you really understand what commitment is. Kaya napakaganda ng taon na ito, year of commitment. Napakaganda nga kasi sa pasimula, sinabi ng ating mahal na pastor that we can claim it that this is our year. And para makuha mo yun, that at the end of this year, 2025, masasabi nyo, yeah, this is my year. Para masabi mo yun, kailangan mong ng commitment. Kaya nga, para this is our year because this is a year of commitment. Kaya maganda na ngayon pa lang, young people, sa pasimulang buwan na ang taon na ito, muli mo makita na kailangan mo palang ilagay ulit ang sarili mo dyan sa commitment na yan. Yeah. Kasi pag pinag-usapan natin yung commitment na yan, Sir Maki, hindi pwede, sabi ko nga, it requires full attention and requires full action talaga.
Nasaksakan ng PC. Yan. Nasaksakan niya ng PC, sabi ni Sir Antonio. Yeah, malagay ko, okay na yan. Yun, okay na. Alright. So we're back. Thank you, sir. And again, pinag-uusapan natin dito, balik tayo sa pinag-uusapan, commitment. Ang nangyayari, dito nyo malalaman yan mga kapatid, if you are fully committed, no? If you are fully committed, yung attention mo at yung iyong actions, it will never be swayed away. You see? Kaya minsan, most of the time, yung commitment natin sa Diyos, lalo na sa inyo young people, ang daming naaagaw, dumarating sa punto na maraming nakakaagaw ng attention ninyo, maraming kumukuha ng actions ninyo para sa ginagawa nyo sa Panginoon. It's because of the reason na hindi naka-mindset sa inyo from the very beginning that when you commit to God, you see, you are in agreement with God, full agreement with God. Sabi ko nga sa inyo young people, team focus yan yung pinakamaganda na ilagay nyo sa isipan nyo. Ang mahirap na, like for example, mahirap na sabihin mo lang kagad. Tandaan nyo, but ito kasi yan ang word natin is agreement, kasunduan. Yan, Tagalogin natin para mabigat. Kasunduan. At pagka nagbitaw tayo na sinasabi natin kasunduan, talagang hindi yan, it's not meant to be, it's not like the promises na sinasabi lang, promises are meant to be broken. Now, this time, hindi to basta-basta nangangako ka sa Diyos, but nakikipagkasundo ka sa Diyos. You see, kailangan maunawaan nyo yung bigat ng bagay na yan, young people, team focus, team preparation. It's because darating din sa punto ng buhay ninyo na you will also commit yourself to someone na talagang ipangkakalob sa inyo ng Panginoon. And you have to make it sure na yung kasunduan ninyo dyan, ang priority lahat kasi ng commitment, hindi na, mapatao man yan, mapasalahat man ng bagay, the foundation is always your commitment with God. Kaya binasa ko last time sa Book of Proverbs at sa Book of Psalms. Binasa ko doon last Tuesday. You see, commit thy way and commit thy works. You see, sabihin, makikipagkasundo. At pag nakipagkasundo ka, lalong-lalo na sa Diyos, young people, ipinagkakatiwala mo lahat yan sa Diyos. Yan ang kadalasang hindi nauunawaan ninyo, young people. Maraming mga young people ang hindi nakakaunawa that when you commit yourself, when you make an agreement with God, the next part, not actually the next, pero ang kasama niyan is walang iba kundi yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya minsan, yung commitment natin sa Diyos, commitment ng maraming young people sa Diyos, ay madalas na, kumbaga, mapawalang bisa. Yan. Kasi kasunduan nawawala ng bisa minsan yung commitment ninyo. It's because of the reason, young people, na hindi nyo ipinagkatiwala na yung pamamaraan, yung commitment na yun, yung agreement na yun, ay hindi nyo ipinagkatiwala sa Diyos, and you maintain that commitment. Ginawa mo yung kasunduan na yan, tirabaho mo yung kasunduan na yan by your own volition and not by God's conviction. You see? Kaya ganyan na nangyayari marami young people. Ay hindi na nawawala yung Diyos sa equation. Akala nyo, kaya nyong soluhin yung commitment nyo sa Diyos. No, hindi pwede yun. Agreement to sa Diyos. Hindi naman tayo nakipagkasundo sa tao You see? Pag makipagkasundo ka sa tao, you might do something your way. Okay? Let's say, walang problema dyan. Tao yung kinag-uusapan dyan Pero this time, agreement mo sa Diyos. Which is when it comes to our Christian life, if you're going to commit your life to God, you're going to make an agreement to God with your life. It should be not your own terms, but God's term. You see? Dapat sa pamamaraan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, young people, marami sa inyo, maganda naman yung simula. Maganda yung sinasabi yung simula. Ito yung gusto ko mangyari. So ganito. Ito yung plano ko. Ganito, ganyan. Panginoon, ito yung gusto kong mangyari. Okay. So, kinumit mo na, pagkasundo ka sa Diyos na yan yung plano mo for this year 2025. What's the next step na dapat maging maliwanag sa isip mo? Hindi ikaw ang gagawa. Hindi pamamaraan mo, hindi hindi pamamaraan mo, hindi ang choices mo, ang gagamitin mo para isakatuparan yung commitment mo sa Diyos. No. Dapat sa Diyos yan. Nakipagkasundo ka sa Diyos, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Kaya minsan nawawala kalagitnaan Kaya minsan nasiswayed away yung attention, nakukuha yung actions. You see, sa iba napapaling yung actions na yung attention ninyo, sa iba napapaling yung actions ninyo. Kaya anong nangyayari ngayon? Yung commitment
napapawalang bisa na. Napapawalang kwenta na yung commitment. Kaya darating sa punto, babalik ang matatapos ang 2025, mababalitaan mo na naman pagkatapos ng 2025. Hindi nangyari yung commitment mo sa Diyos. Uulitin mo na naman ng 2026. You see that? Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, it's because of the reason na napaka-importante, inuulit ko, mahalaga na maging mindset ninyo na pag nakipagkasundo ka sa Diyos, that requires your full attention, that will bring fruit of action. You see? At pag naipagkasundo ka sa Diyos, yung attention mo at yung action mo, you've got to entrust it to God. Kasi madali lang kuhanin ng diablo yan. Madali lang kuhanin ng diablo ang attention na meron kayo na ibibigay ninyo, ang action sa isasagawa ninyo, madali lang kuhanin ng diablo yan if you will not entrust it. Ibigay nyo yan sa Diyos. Naipagkasundo ka, ibigay mo sa Diyos. Kasi kung ikaw ang mag-control niyan, before you know it, wala na naman yan. Termaki. Matay na to kasi low-bat na to eh. Yan. Anyways, yung commitment, sabi nga ni Sir Joe kanina, it requires full attention. Alam niyo, napakahalaga po yan kasi isa sa mga magbibigay sa'yo na talagang masasabi mo that you are that you are giving your full attention into something that you already have committed is your focus. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Pag nawala ang focus, pag sa commitment wala kang focus, walang kwenta ang commitment mo. Kaya nga napakaganda eh. That as we start this year, pinag-uusapan na natin sa ating simbahan, young people, is all about commit to grow. Di ba? Yan yung pinakaunang lesson na binibigay sa atin ng ating mahal na pastor. Actually, sabi nga niya sa amin yan, back to basic tayo eh. Yeah. Di ba? Back to basic tayo. Those are the simple things na muli natin kailangan balikan na sabi nga ni Sir Rudy nung Monday night ba? Tuesday evening sa taas eh. Kasi sa Tarlac, naging sniper siya eh. Dito sa Tuesday night, nung muli kaming firing dito sa taas, sabi niya back to basic muna ako. Handgun muna ako ulit. Yeah, diba? yeah. Kasi alam niyo mahalaga yan. Kasi minsan, pag inisip mo na, okay, nasa tugatog ka na, kalain mo, no? Wala ka pang ka-experience, sniper ka kagad. Di ba? Wala ka pang ka-experience, sniper ka agad. May kita mo, yung focus mo sa basic, nawawala. Yeah. Halimbawa, sa inyo, young people, na-discover ka sa area nung pandemic, ang galing mo kumanta. Binigyan ka agad ng opportunity to sing for the area, sa inyong mga area programs, and so on and so forth, hanggang sa pagbalik sa normal, choir member ka agad. Uy. Nakalimutan mo, kailangan mo pala, doon pala sa pagiging choir ngayon, kailangan mo muna mag-voice lesson. Kailangan marunong ka sa parts, kasi pag hindi ka marunong sa parts, kahit lalaki, pag nag-excuse siya, tawag mo sa parts mo, lead. Di ba? Di ba? Wala naman lead. Di ba? So makikita mo, nandoon lahat. Pag nawala yung focus mo sa basic, makikita mo, mailalagay mo yung sarili mo, young people, ops, I don't need the basic anymore. Kaya pagdating ngayon sa commitment, yung focus mo malabo. Diba? Hindi mo ngayon, kumbaga, andali lang kasi magbitaw ng commitment, young people. Nabanggit ito ng ating mahal na pastor nung first New Year service natin eh. Andali lang magbitaw ng commitment. Committed ako sa ganito. Committed ako sa ganyan. But it requires sabi nga ni Sergio kanina, the full attention, your focus doon sa bagay na yun. Kasi kapag hindi ka focus doon sa isang bagay na binitaw mo na, committed ako sa bagay na to. Pag wala dyan ang focus mo, wala dyan ang full attention mo. Kaya nga kapag nakita mo, pwede rin pala akong maging committed sa isang bagay nito. So sabay ngayon. So alin ba dyan ngayon ang tamang paglagyan mo ng full attention mo para ma-accomplish mo yung year of commitment? Diba? Hindi pwede yung madami kang focus. Parang sa camera yan. Diba? Kailangan mong siya sa atin yung sarili mo kung saan mo muna i-focus. O minsan inaayawan natin yung against the light. O pag against the light, automatic, kahit nakapwesto na, papaikutin mo pa yung mga tao. Pero ang hindi mo alam, ang kailangan lang pala dun is the focus. Pag nailagay mo yung focus dun sa isang bagay na madilim, mawawala yung pagka-against the light. So makikita mo, lalabas ngayon yung totoong picture na gusto mong makuha. So you see that pagdating sa commitment, young people, hindi mo ma-accomplish yung isang picture ng commitment na gusto mong makuha kapag wala dyan ang focus mo. Yeah. Kaya kasi alam nyo, young people, you have to really be honest with yourself. Sapagkat
galing naman po tayo sa pagka-young people. No? Iyan ang matagal na sakit na young people. Alam nyo, isa sa mga pinakamagaling magbitaw ng commitment, young people. Yeah. Oh yeah, I'm telling you, alam nyo yan, team focus, team prep, alam nyo yan. Kung meron mang pinakamagaling sa ibabaw ng lupa na ito na magaling magbitaw ng commitment, kabataan. Kabataan yan. Pero mapansin mo, ang daming commitment yan. Pag nilagay mo, saan ka ba committed? Bang, 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 lalatagan ka ng mga ganyan. Pero ang pinakamahalaga na makita nyo sa lahat, that commitment is requiring your full attention. Yung focus mo. Kasi in order for you to ito tandaan nyo, commitment are meant to accomplish. Yun. Yan ang tatandaan nyo. Pag sinabi pa ang commitment, ang dapat na dulo niyan, ma-accomplish mo kung anong meron dyan sa commitment mo. Yeah. Hindi yung kada taon, commitment ka na lang ulit ng commitment. Tandaan niyo yan, young people, commitment are meant to accomplish. Kailangan matapos mo, kailangan may resulta ang commitment na yan. Kasi kapag walang resulta ang commitment na yan, hindi mo matatawag na commitment yan. Yeah. Di ba? Hindi mo masasabi na, na-accomplish ko yung commitment ko. No, pinatapos mo lang yung taon. But the truth of the matter is, hindi mo na-accomplish yung commitment mo. That's right. Di ba? Kaya nga, alam nyo ito, young people, ma-share ko lang. No? Kasi ang ganda ng talata natin eh. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Actually, nandito na kung paano mo gagawin yung commitment mo eh. Di ba? Nandito na kung saan, sinasabi na dito ng Bible, kung saan mo ilalagay yung focus mo. Saan ka magko-commit? Sa Diyos. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. You see, from this passage, makikita mo that commitment are meant to accomplish. Kasi meron sinasabi ng Bible, bring it to pass. And He shall bring it to pass. Ibig sabihin, pag binigay mo ang commitment mo sa Diyos, yung mga ways na ginagawa mo, if you commit it unto the Lord at nagtiwala ka sa Kanya, tatapusin niya yan. Yeah. So from here, makikita niyo yung essence ng sinasabi ko that commitment are meant to accomplish. Kasi dito hindi mo pwedeng sabihin na tansyahan siguro yan kung matatapos mo yung commitment mo. Diba? Tansyahan siguro yan kung ma-accomplish mo yung commitment mo. No, hindi. Alam mo, Sir Joe, ito ma-share ko lang sa mga viewers natin ngayon. No? Kung may mga adults man, maganda rin nakikinig. Kung may mga young people, syempre, para sa inyo to. Ano yun, nag-set kami, sir, ng goal sa aming area. Ito yung goal namin, ito yung goal natin sa Souls Won, sa first-time business attendance and everything, etc. Yan yung goal namin. And nagsabi ako ng mga ways para ma-hit natin yung mga goals na yan. May mga programa kami every Sunday na ito, ganyan. Sunod-sunod yan. Pero isa sa pinaka-highlight, Sir John, kumbaga, ito yung way namin para ma-meet namin yung goal namin. Yeah. Pero yung common denominator namin, isa lang, sir. Kasi hindi pwedeng, ito yung ways, ito yung paraan mo para ma-hit mo yung goal mo, pero wala kayong common denominator. Yeah. Mahirap yun. Kahit sabi mo, ang dami mong paraan para maabot yung goal mo, kung wala kayong common denominator, mahirap yan. That's right. Oh. Kaya ang common denominator namin, Sir Joe, is mind your own business. Yan yung sinabi ko sa kanila. In order for those individual na mahita para magkaroon ka ng parte, mind your own business. Okay, halimbawa, sabi ko nga sa kanila, Sir Joe, ang goal natin, 20,000. O, yan ang goal natin, halimbawa sa Souls Won, 20,000. O, sulat mo dyan, malaki 20,000. Sa kada masyasaran mo, -1, -2, -10, minus ganyan. Makikita mo at the end of the year, minding your own business just to win souls, makikita mo, ma-accomplish mo rin pala. Ito pala yung naging bahagi ko. Pero kung ang ugali mo, may nasirang ka ba? O wala kang bisita no nakaraan? No. Para ma-hit mo rin yung goal natin sa area para magkaroon ka ng maging bahagi. Sabi ko sa kanila, sir, you mind your own business. Huwag mong pakialaman muna yung iba kasi yung commitment, nasa year of commitment tayo, ang pakialaman mo yung commitment mo ngayon. Your business this year is your commitment. Yun yung sabi ko, sir. Kaya isipin nyo, young people, yan kasi yung pinopoint out ng ating mahal na pastor dito, na pag sinabi natin commitment, nandun dapat yung focus mo. Kasi katulad nga ng sinabi ko, dapat ma-accomplish ang commitment eh. Maliwanag sinasabi ng Bible eh. And He shall bring it to pass. Yeah. Ibig sabihin matatapos. Magkakaroon ng resulta. That is commitment, young people. Hindi mo masasagit. Hindi mo matatawag na ang isang bagay ay commitment kapag hindi mo yan natapos. Right. Halimbawa ngayong taon na ito. O natapos yung taon. Okay, natapos yung taon. Ang tanong, natapos ba yung commitment mo?
Na-accomplish ba yung commitment mo? May nangyari ba sa commitment mo? Pero kung wala nangyari, young people, makikita mo yan. Tsaka alam mo, Sir John, ang kagandahan dito, pag na-apply ito ng mga young people, ang kagandahan dito, hindi pa man tapos yung taon, makakakita ka na ng resulta. Yeah. Yan ang kagandahan pag nakita natin yung pinaka-essence ng commitment. Kaya yan ang tatandaan nyo. Team focus, lalo na sa inyo, team preparation, di ba? Maaaring pambira, siguro yung iba sa inyo nagpapanik na, 2025 na eh. Yeah. Panik na siguro yung iba, pambira, wala pa rin nangyayari ah. Tanda mo, check mo muna. Baka masyado ka ng maraming commitment na nakalatag. Doon ka muna sa isang commitment. Yung pinaka-focus mo, you give yourself to it, give your full attention dyan sa isang bagay na yan. Because that commitment of yours na binitawan mo noong January 1 are meant to accomplish. Yan ang tatandaan nyo, young people. Ang point kasi, Sir Maki, commitment, tama yung sinabi mo na yan. Kasi commitment is a personal matter. Hindi ka, pagka nakipag-commit ka sa Panginoon, when you make an agreement with God, hindi din itong tinuturo sa atin ng pastor na year of commitment na ito. This is not a halimbawa sa pamilya. Di ba? Sa family, just for the sake of illustration. I'm not going to make a commitment for the whole family agad. No. I have to make a commitment, an agreement first for me and God. My wife and God. And I will teach my children to make a commitment with them and God. Their own muna. You see, kaya mas ma-accomplish mo isang bagay kasi it's a personal matter eh. Yeah. Wala tayong karapatang gumawa ng agreement. Kung wala tayong karapatan gumawa ng agreement para sa ibang tao sa Diyos, the more na wala kang karapatang pakialaman ang agreement ng ibang tao sa Diyos. Tama. Diba? Ganun lang yan. Kaya team focus, kaya ako sinasabi sa inyo yan, focus, preparation, napaka-importante nito. Mamaya, i-elaborate pa natin to sa inyo, Team Focus, ang programa natin Staying Alive. Because ngayon ang opening lahat ng programa, kailangan nakastick tayo lahat dito sa ano na to eh. Sa ating main theme na ito, kailangan sumanga tayo dito. Now, kaya ako sinasabi sa inyo, young people, because lalo na sa inyo, team preparation. Nagpe-prepare kayo for the life of marriage. You see, you've got to make it sure that you have to make it sure na personal yung agreement mo sa Diyos. You have to take it personal. Yun ang point. Take it personal. Yun yung sinasabi ni Sir Maki ngayon. Kasi kapag we're not going to take it personal, marami ka talagang pakikialaman. You see? And to the point na hindi mo namamalayan, hindi mo napapansin, young people, ito ngayon, naririnig nyo na ito, team preparation, team focus, to the point na hindi mo napapansin, kakapansin mo sa iba. Sa ibang commitment, hindi mo na napapansin na wala ka na sa commitment mo. Yun yung pinagtutuwa. Yan sinasabi ko sa iyo. Kaya, easily swayed away yung attention. Again, it requires full attention. Kaya nga dito sa binasa ko, ito, gagamitin ko ulit yung verse na ito. Itong sa Psalms 37 verse 5. At saka sinama ko dito last Tuesday yung Proverbs 16 verse number 3. Commit thy way sa Psalms, commit thy works. Commit thy works pagdating sa Proverbs. Bakit? Because committing your way is your course of action. Pagdating sa committing your works, it is your mode of application. Yan ang ilagay nyo. Yan ang sinasabi natin. Course of action. Anong gusto mong tahakin sa kasunduan mo na yan sa Diyos? Young people. Anong gusto mong tahakin? Anong gusto mong dulo? Anong tatahakin mo? Gusto mong tatahakin mong landas na may magandang dulo pagdating sa agreement mo sa Diyos. Okay? After that, punta ka na ngayon sa mode of application. Paano yun ang sinasabi ni Sir Maki? Sinasabi rin sa amin naming mahal na pastor sa pag-abot ng goal. Paano mo ngayon gagawin yan? Yun ang magandang maliwanag. Kailangan naka-mindset yan sa inyo. Team focus, team preparation. It's because of the reason kapag hindi maliwanag sa inyo ang bagay na ito, believe me, parehas na yan ng 2024. You will just end 2025 the same as you end 2024. And the saddest part is what? The saddest part is hindi mo pa mas na-enjoy. Dapat nga kada bagong taon, bagong enjoy, bagong lago, bagong saya, everything is you. You see? Sa buhay mo, bilisan kasi yung paglago mo, yung maturity mo, dapat lahat may progress yan na bago. Bakit? Kasi may kasunduan kayo na Diyos. You see? Opening pa lamang ito. Marami pa to. Kumbaga, i-generalize na namin sa inyo, young people. Kaya nga sabi namin, young people, sa punto ng buhay ninyo ngayon, young people, kayo ang nakakaalam ng agreement ninyo sa Diyos. Huwag niyong pakialaman yung sa kaibigan ninyo. Huwag niyong pakialaman yung sayo muna. Okay?
Focus on your own commitment to God. And make sure, always remember that when you commit to God, when you make a commitment to God, you have to make it sure na maliwanag sa isipan mong it requires full attention and requires full action. You see? So para hindi ma-sway swayed away yan ng Diablo, makuha ng Diablo, commit it, commit thy way unto the Lord, commit thy works unto the Lord. What is your way? It is the course of your action. What is the works? It is your mode of application. Napaka-importante na maging maliwanag sa iyo because if it will not be clear to you, I'm telling you, young people, I'm telling you, pag hindi maging maliwanag sa iyo yan, hindi mo mararamdaman, not emotional. We're not trying to teach you to be emotional here, you know us. Pero team focus in preparation, you will not feel the difference of 2024 from your 2025. Yan ang magandang maging sensitive kayo. Mamaya ko pa sana sasabihin to sa team focus eh. Pero maganda na rin na marinig ninyo, team preparation. Dapat sensitibo kayo sa bagay na yan. Sensitive kayo saan? Anong pinagkaiba ng 2024 mo at 2020? Kaya nga maganda yung pagtatapos natin eh. Sinabi natin doon sa ating Christmas episodes. Anong kaibahan ng Christmas mo ng 2023 at saka kinaibahan ng 2024? Ngayon nasa simula tayo. Balikan mo rin. Paano ka nagsimula ng 2024? Paano mo sinimulan ang commitment mo sa Diyos ng 2024? Parehas ba ng 2025? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Alright? Sir Maki, last encouragement natin. Yeah, kaya sa lahat ng young people, no, yan po ang tatandaan po ninyo. That, tawa ako dito, kala ko, may pinopromote ko yung ibang dahon eh. Oo nga. Yeah, anyways, no, yan ang tatandaan nyo. Kaya sa lahat ng team focus and team preparation, no po, malamang sa malamang may nagbitawan na ng commitment sa inyo. No? And we're not here para pakialaman yung commitment nyo katulad nga ng sinabi natin. We're just here and we're blessed that we have a church, we have a pastor na binigyan ng wisdom ng Panginoon kung paano natin i-deal ang commitment na yan. Alam nyo, nakakapagod din ha. Nakakapagod din ang pag-commit ka lang ko. Kasi naalala ko yung prinsipyo ng ating mga pastor. Pag na-turn into frustration yung excitement mo, mahirap. Di ba? Yan ang yung excitement mo. Minsan, excited ka mag-commit. Bang! At the end of the year, frustrated ka. Ang taba mo pa din. Biro lang. Sorry, bato-bato sa langit. Tamaan. Swerte. Di ba? Kaya, tinan ninyo, at the end of the year, frustration ang naabot mo. Di ba? Dapat, at the end of the year, fulfilling dapat yung pakiramdam. Bakit? You are overwhelmed and you are thanking God. You are praising Him. Kasi nga, you already accomplished your commitment. Alam nyo, young people, it's high time for you. Team Focus, Team Prep, makinig na maigi. It's high time for you na wag mo lang patapusin ang taon. Yeah? Minsan, may mga taong pinapatapos lang yung taon eh. Yung masyado tayo nasanay sa kataga. Lilipas din yan. Matatapos din yan. O nga, natapos na nga yung taon, pero wala nangyayari sa commitment mo. Yeah? Kaya ang pinakamaganda ngayon, Team Focus, Team Preparation, as a young people, no? Lalo na sa inyo Team Prep, huwag kayo masyado maaaring makakuha kayo ng big bump dyan sa inyong trabaho eh. Masyado kayong ma-overwhelm dyan na nagkaroon kayo ng race, na bump kayo pataas, di ba? Huwag kayo masyado ma-overwhelm sa ganyang klaseng kalagayan. Ang pinakamahalaga, kahit ano pang mangyari sa inyo, maalala nyo lagi that you have that commitment with God and it requires your focus. It requires the full attention to it. No, ito, general pa lang to. Wala pa tayong pinupuntiryang exactong topic kung ano yung mga bagay na kinukomit dapat natin i-commit sa Panginoon para sa taon na ito, 2025. Alright? So again, team focus and team preparation. Enjoy your commitment. Yan ang pinakamaganda. Enjoy mo ang commitment mo at nandito ang mga programa ng simbahan para matulungan ka how to deal with that commitment. Yeah, tsaka mahirap. Hindi mo ma-enjoy ang taon pagka hindi mo enjoy yung commitment mo sa Diyos. Yeah. That's the main point there. Shoutout pala kay Pastor Ril. Nag-chat na rin sa'yo. Arrive safely sa okay, amen. At piniprepare nila doon para sa pagdalaw ng ating bisita. Oh. Yeah. Hindi pa nag-chat sa'yo?
Arrive, save the sun. Alright, so again, ay magandang tanghali muli sa bawat isa po sa atin. Huwag natin kalimutan, ha, mga kapatid, let's get excited for this coming Sunday. Shout out to all the West Corner. Yan, West Corner, kayo po ang naka-assign this coming Sunday. And bagamat West Corner naka-assign, paalala lang, North, South, East, tayo po lahat. Ay, magpahinga. North, South, East, tayo po lahat ay magliwaliw. Ay, sorry. Tayo po ay tutulong, mga kapatid. Kaarawan ito ng ating simbahan. Nakausap ko lang kanina din si shoutout kay Brother Joral. Nanonood ka na dito. Bagamat sinasabi nila na ito ay National Baptist Month, ay may iba silang paniniwala dyan. Sumasakit ang ulo ni Brother Joral. Bible mo, no? Bible month to eh. No, Bible month kasi ang January, tapos may Baptist Day, di ba? Magtitipon-tipon na naman sila, may mali na naman silang kesyo ganito daw, kesyo ganyan, Baptist daw, galing sa Protestant. Anyways, mga hindi nila nalalaman ang kanilang history. Kaya, again, ito yung sinasabi natin, huwag nating pakialaman ang kanilang selebrasyon. Amen. Ang pakialaman natin kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon na iglesia, at yan ang ating simbahan na nagdiriwang ng ating karawan sa 4 na linggo darating. At we're celebrating our 34th year. And yan ay blessing, faithfulness ng Diyos sa buhay po sa paglago ng ating po simbahan. That's why if we are a member of this church, let us make sure, brethren, that we'll be a part of it. Okay? Again, West Corner, praying that you'll be able to reach your goal. And as a church, North, South, and East, let's make it sure that we will also involve ourselves and reach and work and pray for our own goals. All right? Let's make this 2025 an exciting year, and let's make it sure that we will grow. We will have new growth for this year, 2025. Ang ganda nga ng pasok, Sir Maki, di ba? May nagkaroon din. Nasimulan tayo ng bagong hobby. Di ba? Vincent's Hobby. Vincent's Hobby. Shoutout na nun sa Sir Raymond eh. Shoutout Sir Raymond ang nag-intro sa atin ng panibagong hobby for the year 2025. Tama. Alright. Wala pa alam yun, sa young people, no? Maganda to, young people, and isa ito sa mga ilagay nyo sa commitment nyo na magkaroon kayo, i-bless kayo ng Panginoon. At maganda to para sa mga young people. Alam niyo, sa totoo lang, maganda ito. Malaki ang maitutulong nito sa lalo na sa mga shoutout sa mga lalaki. Wala kayong matutulong nito sa inyo. Maganda kasi mahirap kung naka-trigger finger out kayo tapos hair blower ang hawak ninyo. Mahirap yun. Kasi nakaganon kayo sa naka-trigger finger out kayo pero hair blower ang hawak ninyo. Maganda to, young people, sa mga Blower ready. Blower ready. Stand by. Stand by. Sir, ano pong gusto yung kulay? Young people. Alright, stick with us, stick with our pastor. And alam nyo, i-consider nyo ngayon, young people. Alam nyo, maganda i-consider nyo mamaya, team focus. Alam ko naman na maganda yung pag-uusapan natin mamaya. Alright? So again, let's enjoy the rest of this Thursday and let's make sure that we will all be excited for our anniversary. Amen. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa ating programa. To all our viewers nationwide, worldwide, North, South, East, and West Corner, Team Focus, Team Preparation, let's keep on growing on this year of commitment. Alright? And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday. Goodbye. One of three Hebrew children
I've been standing for God's word in a land where His name is seldom, if ever, heard. But today I refuse to bow to their desire, and now I am facing a terrible fire. But someone is walking with me in the flame. I can feel His tender hands, I can hear Him speak my name. When this fiery trial has ended, I will never be the same, 'cause someone is walking with me in the flame. Now when I face each trial, old Satan comes along, and he whispers it's no use, 'cause this trial is much too strong. But I have an answer for all the lies he brings. Satan, you would be so right, just except for one thing. 'Cause someone is walking with me in the flame. I can feel His tender hand, I can hear Him speak my name. When this fiery trial has ended, I will never be the same. Someone is walking with me in the flame. And God never said that the fire would pass us by, but I'm glad He promised to stand by our side, by our side. When this fiery trial is ended, I will never be the same. Someone is walking with me